Aklat po ito ng Iglesia Katolika Romana. Kinikilala po ng Iglesia Katolika na nagtayo nga ang ating Panginoon Kristo ng Iglesia na tinawag sa pangalang Iglesia ni Kristo. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol one. 1 + 1 + 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Sa Mateo 16:18, ayon po sa talata, itatayo daw ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia. At base po sa talatang ito, ano ba ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Para sa episode natin ngayon, siguro para masagot ang tanong, ay tatanungin natin ang ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Paano naman niya sasagutin ang nasabing tanong? O eto, pakinggan natin ang sagot niya, mga kapatid. Sinasang-ayunan po ba maging ng mga tagapagturo o otoridad ng ibang relihiyon? Halimbawa, otoridad Katoliko ng iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo ay tinatawag sa kanyang pangalan. Ang babasahin po natin ay aklat ng simbahang Katoliko. Religion, Doctrine and Practice, isinulat po ng isang paring Jesuita na ang pangalan po ay Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Pakinggan nyo sa page 442 hanggang sa page 443 sa wikang Pilipino na po. Si Jesucristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo. Mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa panlupa at di pangkabanalan, gayon din mula sa Biblia, na kinikilalang isang makataong kasulatan, ating nalaman na si Jesucristo ay nagtatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinawag na sunod sa kanyang pangalan, ang Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Aklat po ito ng Iglesia Katolika Romana. Kinikilala po ng Iglesia Katolika na nagtayo nga ang ating Panginoon Kristo ng Iglesia na tinawag sa pangalang Iglesia ni Kristo. Ayan, so napanood po natin si Michael Sandoval ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. At may isa pang beses na ginawa niya itong paggamit ng aklat na kanyang binasa. Eto, panoorin natin mga kapatid. Pagka sinangguni po natin ang simbahang Katoliko o ang Iglesia Katolika Romana, sa pamamagitan po ng kanilang mga opisyal na aklat, anong pagtuturo ng Iglesia Katolika Romana? Ang Panginoon Kristo ro po ba ay nagtayo o nagtatag ng iglesia? At kung nagtatag, ano ro po ang pangalan? May dala po akong aklat dito. Ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine and Practice. Ayan. By Francis B. Caselli, isang paring Jesuita. Babasahin ko po sa inyo dito sa page 442. Ito po'y tanong at sagot. Ganito sinasabi po sa aklat na ito ng simbahang Katoliko. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ, o ang Iglesia ni Kristo.
Ito po'y aklat ng simbahang Katoliko. Pinatutunayan po nila ng simbahang Katoliko na ang Panginoon Kristo po ay nagtatag ng isang iglesia na tinawag sa pangalang Iglesia ni Kristo. At pagka binasa pa po natin sa page 444, anong sabi dito sa aklat na ito ng simbahang Katoliko? This church, founded and organized by Christ and preached by the apostles, is the Church of Christ. It is the only true church and the one which God orders all men to join. Kaya pinatutunayan po maging ng simbahang Katoliko, simbahang o Iglesia Katolika, na ang Panginoon Kristo po nagtatag ng isang iglesia. Ito anya ang tunay na iglesia, ang Iglesia ni Kristo. Yan, so napanood po natin ang mga kakaibang sagot sa tanong ni Michael Sandoval, mga kababayan. Ayon po sa kanya, pinatunayan daw ng Iglesia Katolika na Iglesia ni Kristo. Syempre, isisiksik nila yung kanilang iglesia kasi nga yung pangalan ng kanilang iglesia Iglesia ni Kristo daw. Na ito daw ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At base po sa ating mga napanood, ginamit po ni Michael Sandoval ang aklat na Religion, Doctrine, and Practice na isinulat ni Francis Cassily. Nakikita nyo po sa screen ang mga quotation na kanyang ginamit. Tanong, mula ba sa aklat na kanyang binasa, totoo ba ang kanyang claim, mga kapatid? Susuriin natin yan, mga kababayan. Sige, umpisahan muna natin sa unang quotation na kanyang binasa na nakikita nyo ngayon sa screen. At ipapakita ko po sa inyo sa actual copy. Ayan po, mga kapatid, Religion, Doctrine, and Practice ni Francis Cassily. Sa page 442 to 443. Nakikita nyo po sa screen. Yan talaga ang nakalagay. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. Yan ang nakalagay, mga kababayan. At ginamit pa niya yung isa pang quotation, nakikita nyo ngayon sa screen. At kung mapapansin, meron na namang nakatago, meron na namang ... ano? Kasi sabi dito, kung itatagalog natin, ang iglesyang ito na itinatag at binalangkas ni Kristo at ipinangaral ng mga apostol ay ang Iglesia ni Kristo, tapos may ... Ito lamang ang tunay na iglesia at siyang ipinag-utos ng Diyos na aniban ng lahat ng tao. Yan ang nakalagay sa aklat. Para ma-check natin kung ano yung iniwasan ng ministro ni Manalo ni si Michael Sandoval, ay ipapakita natin sa inyo ang nasa page 444. At ito po yun. Nakikita nyo ngayon sa screen. Ito po yung binasa. This church, founded and organized by Christ and preached by the apostles, is the Church of Christ. Tapos mayroong bang ... Pagkatapos, mayroong sinasabing, it is the only true church and the one which God orders all men to join. Yan ang nakalagay, mga kapatid. Iniwasan nila yung iba. Ayan, kasi nga may ... yung iniwasan. Ayan, nakikita nyo sa screen. At iniwasan nila itong this church, according to Christ's promise, still exists today. Ano bang ibig sabihin ng still exists today? Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi natalikod. Walang nangyaring pagtalikod sa iglesia na itinayo ni Kristo. Kung ano ang iglesia noon, hanggang ngayon ay existido pa rin. Diba? So yan yung Church of Christ na binabanggit sa aklat, mga kababayan. Tinago pala nila ang sinasabi na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay umiiral pa rin hanggang ngayon. Kaya huling-huli, kaya pala iniwasan na basahin ni Michael Sandoval. Kasi alam naman natin na kung i-reveal yan ni Michael Sandoval, mapipilitan silang i-disown ang kanilang iglesia. Nako naman, grabe naman. Pero ito ang susunod na tanong. Anong Church of Christ ba ang tinutukoy ng aklat na Religion, Doctrine, and Practice ni Francis Cassily?
sasagutin din yan ni Francis Cassidy. Sa page 454 ay may mababasa tayong ganito. Sa anong pangalan natin tatawagin ang Iglesia ni Cristo? Tinatawag natin ang Iglesia ni Cristo na banal na Iglesia Katolika. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Hindi pala ito referado sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ako naman, grabe naman yan. So klarong-klaro, wala pong ginawang pag-amin si Francis Cassidy na ang Iglesia ni tinayo ni Cristo ay siyang Iglesia ni Cristo na nasa Pilipinas na itinayo noong 1914. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, Iglesia Katolika at hindi po ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ang tinutukoy na Church of Christ sa talata na ito, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng ministro ni Manalo na si Michael Sandoval. Aklat po ito ng Iglesia Katolika Romana. Kinikilala po ng Iglesia Katolika na nagtayo nga ang ating Panginoon Kristo ng Iglesia na tinawag sa pangalang Iglesia ni Cristo. Ang masasabi ni Gabor, no? Busted! Yan! Mali yan, mga kababayan. Ako naman. At may isa pa siyang gagabitin na aklat para suportahan ang kanyang claim. O eto, panoorin natin, mga kapatid. Naniniwala rin po ba maging ang mga protestante na ang tunay na iglesia ay tinatawag sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? Na pinamagatang The Church in the Bible by Don De Welt, page 349 sa wikang Pilipino na po. Ang iglesia ay ang katawan ni Hesukristo, Efeso 1:22-23. Ang ideya tungkol sa pagkamay-ari ay tiyak dito. Kung paanong ang katawan ng isang tao ay sa kanya at hindi sa iba, gayon ang iglesia ay iglesia ni Kristo at hindi ng iba. Wala nang makapagbibigay diin ng higit pa kaysa sa mga pahayag na ito sa karapatan ni Kristo na tawagin ang iglesia na kanya at bigyan ang iglesia ng kanyang sariling pangalan. Ito naman po ang patotoo ng mga otoridad protestante tungkol sa tunay na iglesia. Ayon po sa kanila, ang iglesia ay katawan ni Kristo. Ano pa? Ang ideyaan niya tungkol sa pagkamay-ari ay tiyak dito. Kapag sinabing ang iglesia ay katawan ni Kristo, this church is the body of Christ. Ayon po sa aklat na ito, ang iglesia ay hindi sa iba, kundi kay Kristo. Sa makatwid, si Kristo rin daw po ang may karapatan, bate dito, na tawagin ang iglesia na sa kanyang sariling pangalan. Ayan na naman si Michael Sandoval, mga kababayan. Ayon sa kanya, pinatunayan daw ng mga protestante na Iglesia ni Cristo ni Manalo ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. At yung ginamit niyang aklat, ang aklat na The Church in the Bible ni Don De Welt sa page 349 na nakikita nyo sa screen. At kung mapapansin, meron siyang hindi binasa. Ako naman, sige. So, tanong, mula sa aklat na ito ba, totoo ba ang kanyang claim na ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Hinanap po natin ang aklat, The Church in the Bible ni Don De Welt sa page 349. At nakikita nyo sa screen, yan talaga ang nakalagay. Ayan, nakikita nyo po yan, mga kapatid. Tanong, official name ba ng iglesia na itinayo ni Kristo ang phrase na Church of Christ? Susuriin natin yan. Gamit pa rin ng aklat na kanyang ginamit. Sige. Siguro ang gagawin natin ay ipapakita natin sa inyo ang nasa page 344. Nakikita nyo po sa screen yan. At ganito po ang sabi doon. Ang terminong iglesia ay hindi paulit-ulit na binanggit sa mga ebanghelyo. Klarong-klaro po sa ating nabasa. Kahit yung salitang church o
iglesia, hindi po paulit-ulit na binanggit sa mga ebanghelyo. Ano pang ibig sabihin nun? Ano ba ang implication nito, mga kapatid? Ibig sabihin, hindi nga official name ang phrase na Iglesia ni Cristo. Kasi nga sabi sa aklat, kahit yung salitang iglesia, hindi naman paulit-ulit na binabanggit sa Biblia, mga kababayan. Halimbawa, ang salitang Jesus, paulit-ulit po nating mababasa sa Biblia yan. Kasi nga, official name po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat ganun din po sa kanyang iglesyang itinayo. Kung Church of Christ o Iglesia ni Cristo man ang magiging official name, dapat paulit-ulit yung binabanggit sa banal na kasulatan. Yung kaso, hindi naman ganun po yun, mga kababayan. Ibig sabihin, si Don Dewelt na mismo ay alam na hindi binigyan ni Cristo ng official name na may salitang iglesia yung kanyang itinayong iglesia. Nako naman, grabe naman. Katunayan niya yung iglesia na itinayo ni Cristo ay may ginamit na quote-unquote iglesia doon sa Jerusalem sa Gawa 5:11 at 8:1-3. Ganon din po sa Antioquia, tinawag lang na iglesia sa Gawa 13:1. Kahit nga sa ilang mga panahon pa ay sa iba't ibang parte ginamit din po ang salitang mga iglesia. Katunayan, itong iglesia na ito ay para sa mga hintil na nasa Roma 16:4, iglesia ng mga banal 1 Korinto 14:33 at iglesia ng mga panganay na nasa Hebreo 12:33. Mga kababayan, nakikita nyo po yan sa screen kung paano ito isinasalaysay ni Don Dewelt. Actually, sa aklat na binasa ni Michael Sandoval ay iniisa-isa pa nga ng aklat ang mga descriptive names. At ano ba itong mga descriptive names? Una, church. Isa yung descriptive name. Pangalawa, Church of Christ. Ano pa? Church of God. Klaro-klaro. Ibig sabihin, yan yung descriptive names. Hindi po naging official name ang Church of Christ, Iglesia ni Cristo, o Iglesia ng Diyos, o Iglesia. Walang ganon, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Kaya, mula sa ating mga nakita dito, si Don Dewelt na po ang nagpapatunay na hindi po official name ang katawagang Iglesia ni Cristo, kundi isa lamang itong descriptive name, which is yan pong stand ng Iglesia Katolika. Isa po sa mga descriptive titles ng Iglesia na itinayo ni Cristo ay ang phrase na Iglesia ni Cristo, kagaya din ng Iglesia ng Diyos, iglesia ng mga panganay at iba pa, mga kababayan. Kaya itong binabanggit ni Michael Sandoval, ito naman po ang patutuon ng mga otoridad protestante tungkol sa tunay na iglesia. Ayon po sa kanila, ang iglesia ay katawan ni Kristo. Ano pa? Ang ideyaan niya tungkol sa pagkamay-ari ay tiyak dito. Kapag sinabing ang iglesia ay katawan ni Kristo, this church is the body of Christ. Ayon po sa aklat na ito, ang iglesia ay hindi sa iba, kundi kay Kristo. Sa makatwid, si Kristo rin daw po ang may karapatan, batay dito, na tawagin ang iglesia na sa kanyang sariling pangalan. Ang masasabi ni Cabornok, Pasted, yan, mali yan. Puntahan natin muli yung Mateo 16:18 at heto po ang tanong tungkol sa talatang ito. Anong iglesia ba na kung saan si Kristo ang nagtayo nito ayon sa Mateo 16:18? At alam naman natin, wala pong official name ang iglesia na itinayo ni Kristo kung Biblia lang ang ating pagbabatayan. Dahil dito, gagamit tayo ng mga aklat kasaysayan. Eto, babasahin natin ang aklat na The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287 na isinulat noong 1984. Ganito po ang ating mababasa. Roman Catholic Church. Ang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nagsimula sa isang upper room sa Jerusalem noon pang 2,000 taon na ang nakalipas. Ang iglesia ay maaaring ilarawan bilang ang lipunang
itinatag ni Jesus na pinasigla ng Espiritu ng Diyos at inorganisa ayon sa isang istruktura na kanyang itinatag. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang Iglesia Katolika sa kasalukuyan, yan po ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Kaya nga sa aklat na Standard Encyclopedia, page 776, ay ganito po ang sabi: ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo. Klarong-klaro ng ating nabasa kung anong kasaysayan ng Christianity o Kristyanismo ay siyang kasaysayan ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Ibig sabihin nito, Iglesia Katolika ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At actually, hindi po yan ang Iglesia ni Cristo ni Manalo na itinayo lamang noong 1914 sa Pilipinas ayon sa aklat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas, page 776, na ganito naman ang sinasabi: ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Napakaliwanag po, mga kababayan. At mula po sa ating episode ngayon ay napatunayan nating hindi rin Iglesia ni Cristo ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagasuri! Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kabordok at ako ang inyong Tagasuri!